Sa isang liblib na bayan sa kabundukan ng Luzon, mayroong isang manggagamot na kilala sa pangalang Aling Cora. Kilalang-kilala siya sa buong bayan, hindi lamang dahil sa kanyang galing sa panggagamot, kundi pati na rin sa kanyang kakaibang kakayahan na makita ang mga espiritu. Sinasabi ng matatanda na si Aling Cora ay may anting, isang regalong ipinasa sa kanya mula pa sa kanyang lola na isang albularyo noong panahon ng Kastila. Isang gabi, bandang 10:00, may kumatok sa pinto ni Aling Cora. Isang binata na tila labis ang pagod at takot ang tumayo sa harap niya. "Aling Cora, tulungan niyo po kami. Ang aking kapatid ay hindi gumising mula nang siya ay mahimbing na natulog kagabi. Wala siyang sakit pero parang may ibang nangyari." Tumango si Aling Cora at kinuha ang kanyang bag na puno ng mga halaman, langis at dasal. "Saan siya?" tanong niya habang nagbibihis ng kanyang makapal na balabal. "Sa aming bahay po sa likod ng gubat," sagot ng binata. Habang naglalakad papunta sa bahay ng binata, napansin ni Aling Cora ang kakaibang lamig ng hangin. Tahimik ang paligid, wala man lang kuliglig na maririnig. Hindi ito magandang senyales, bulong niya sa sarili. Pagdating nila sa bahay, bumungad sa kanya ang katawan ng batang babae na nakahiga sa banig. Maputla ito, ngunit hindi mukhang patay. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakadilat, ngunit tila nakatitig sa kawalan. Inilabas ni Aling Cora ang kanyang mga gamit at sinindihan ng isang kandila. Nagsimula siyang magdasal, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang panalangin, biglang humangin ng malakas sa loob ng bahay. Kahit nakasarado ang lahat ng bintana at pintuan, ang kandila ay namatay at ang katawan ng batang babae ay nagsimulang gumalaw ng marahas na parang may pumipigil dito. "Hindi ito karaniwang sakit," sabi ni Aling Cora. "May mas malalim na dahilan kung bakit nangyari ito." Kumuha siya ng langis at pinahira ng noo ng bata. Nagsimula siyang mag-usal ng orasyon at sa bawat salitang binibigkas niya, mas lalong lumalakas ang paggalaw ng katawan ng bata. Biglang nagsalita ang batang babae, ngunit hindi sa kanyang sariling boses. Ang boses ay malalim, matigas, at puno ng galit. "Umalis ka rito, matandang babae. Ang kaluluwa ng batang ito ay akin." Hindi natinag si Aling Cora. "Hindi mo siya pag-aari. Sa ngalan ng Diyos, lumayas ka sa katawan ng batang ito." Biglang napuno ng ingay ang bahay, mga iyak, halakhak, at bulong na tila nanggagaling mula sa iba't ibang direksyon. Ngunit hindi tumigil si Aling Cora sa kanyang dasal. Kinuha niya ang isang pulang tela mula sa kanyang bag at itinakip ito sa ulo ng bata. Habang ginagawa niya ito, nagsimulang magsuka ng itim na likido ang bata. Kasabay nito, unti-unting tumahimik ang paligid. Matapos ang halos 1 oras, bumalik ang normal na kulay ng balat ng bata at dahan-dahan nitong iminulat ang kanyang mga mata. "Nasaan ako?" tanong ng bata, litong-lito. Ngumiti si Aling Cora, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. "Ligtas ka na, anak. Ngunit kailangang mag-ingat ang iyong pamilya. May masama sa lugar na ito." Pag-uwi ni Aling Cora, tila hindi siya mapakali. Hindi niya maalis sa isip ang boses na narinig niya mula sa bata. Pumasok siya sa kanyang maliit na silid at kinuha ang isang lumang aklat ng orasyon mula sa kanyang baul. Habang binubuklat niya ito, isang malamig na hangin ang pumasok sa kanyang kwarto at sa sulok ng kanyang paningin, may nakita siyang anino na nakatayo sa pintuan. "Hindi pa tayo tapos manggagamot," bulong ng anino bago ito naglaho. Napaupo si Aling Cora, nanginginig. Alam niyang hindi pa natatapos ang laban. Ngunit handa siyang harapin ang anumang kasamaan na darating dahil ito ang sumpang dala ng kanyang anting at ng kanyang tungkulin bilang manggagamot.